meron naman po kasing admittance si SAS. Ito nung July lang to eh. Tuwan-tuwa pa nga si SAS, so pinost niya pa nga eh. Ang sabi ni SAS, okay, sariling Facebook niya yan ha, hindi peke yan ha. Oh. I became one of the recipient of the ASEAN region of the 2023 ASEAN-China Young Leaders Scholarship to pursue PhD studies in China. Guess what? My research proposal. Comparative study of US and Chinese world order building projects. What a full circle, no? So okay lang naman yun kung gusto talaga ni SAS na mag-aral. Kasi syempre, hindi pa naman matanda si SAS. Well, na medyo mas matanda siya ata sa akin ng konti. Hindi pa naman siya ganun katanda para tumigil mag-aral. So, kung meron pa siyang pangarap sa buhay, eh, karapatan niya yon. Pero sana man lang, i-reconsider mo naman yung pinaglalaban ng majority ng mga Pilipino dito tungkol nga dyan sa West Philippine Sea. Oh, so ngayon dito merong admittance si SAS dito na nakatanggap po siya ng scholarship dito nga sa ASEAN-China Young Leader Scholarship. Oh, at meron siyang PhD studies at meron siyang research proposal. Okay. So actually ito, so madali lang naman hanapin sa internet kung ano ba yung ASEAN-China Young Leaders Scholarship. Yan. So actually ito yung malupit dito eh. Basahin natin to ha. Ito ha, tandaan nyo ha, ito rin yung same scholarship na binabanggit ni SAS. Ito rin yun eh. Oh. ASEAN-China Young Leader Scholarship. So ang sabi dito, this full scholarship covers all program-related expenses including tuition waiver and other fees, accommodation, round-trip, international airfare, comprehensive medical insurance, and stipends. Stipends ba? Stipends. Paano ba i-pronounce yan? Yung stipends na yan. Stipends or stipends? Kasi ngayon ko lang narinig yan eh. So, ibig sabihin kasi niyang ano na yan, yung stipends na yan or stipends na yan. Stipend pala, no? Stipends yun. So, ang ibig sabihin pala ng stipend na yan, kasi ito nakalagay ito mismo sa mismong website nila, ha? Mayroong stipends, ha? Ang nakalagay dito, a fixed regular sum paid as salary or allowance. O, so mga kababayan. Ayan, ha? Sa mismong scholarship nga po ni SAS, yung pinagmamalaki niya pa, kasi pinost mo pa kasi. Siyempre, siguro, proud siguro siya at gusto niyang ipagmalaki yung achievement niya. Pero, siyempre, ang punto dito, mabubutasan ka dito. Di ba? Ayun, linaw, oh. ASEAN-China Young Leader Scholarship. So, ito nga, yun. At sa baba, may nakalagay na stipends. Tapos, ito na yun. A fixed regular sum paid as salary or allowance. So, syempre, nakita natin kung magkano. Ayan, no? So, I think si SAS ata, ano siya eh, research scholar siya dun eh. Ito yan eh. Oh. Coverage in standard stipend. Within the scholarship duration, registered scholarship students will receive a stipend from their host university on a monthly basis. So meron siyang stipend pero base po sa sa dictionary, salary or allowance. Pinaganda lang eh. Okay. Within the scholarship duration, the registered scholarship student will receive a stipend from their host university on the monthly basis. So every month meron. Student registering on or before the 15th of the month will receive a full stipend of that month. Those who registered after the 15th of the month will receive a half stipend of that month. So whatsoever, no? Graduating student will receive stipend for other half of a month following the graduation date. Her stipend will be stopped during her absence from China. So habang nasa China si SAS, may siya, may sweldo. So ito nga yun. So base doon sa post ni SAS, sa tingin ko, research scholar po si SAS. So meron siyang 5,000 RMB per month. So magkano ba yung isang RMB to Philippine pesos? Okay, so ito 7 pesos. Chinese yuan yan eh. RMB. Chinese yuan. So 7.78 isang Chinese yuan. So kung tumatanggap siya ng 5,000 from Chinese government, kasi mga kababayan, apparently Chinese government to eh. Alam nyo kung bakit? Kasi majority ng mga eskwelahan, universities, colleges po sa China
Karamihan po diyan kasi nga isa silang socialist eh. Socialist na may halong communist eh. So karamihan po talaga at halos lahat talaga ng mga university at saka colleges sa China ay mga state-owned universities po yan. So apparently, lumalabas talaga na itong 5,000 RMB na ibibigay kay SAS bilang stipends, galing po yan sa China. Apparently, ganun. Kasi from university, pero university ay state-owned. So, ganun ang lumalabas. O, 38,900. Tama, ang galing ni Melski. O. Yon. And then, kaya ko lang din po kasi ito nabanggit mga kababayan. Actually, meron po ako nakita sa Reddit na same scenario din po na isang scholar po ng China na nagrereklamo po sa internet. Yun nga lang, binlurred niya yung pangalan niya, tinakpan niya yung pangalan niya for her or his safety. So, ang sabi dito, foreign students in China are now required to attend CCP propaganda lectures to maintain their scholarship. Some details are blurred out of my privacy. So, ito, hindi ko to maintindihan, pero ang pinupunto dito mga kababayan, yung mga scholar po, yung mga foreign scholars po na pumupunta ng China, kailangan nilang umattend ng propaganda lectures. So syempre kapag po propaganda lectures po ito po ay naratibo ng China. No? All international students are required to attend at least 3 study lectures or activities organized by blah every semester. So every semester talaga, no? Which will affect the scholarship result. So mga ka-streetwise, ano ba yung pinupunto natin dito? So meron po kasi tayong tinatawag na connect the dots. Siguro alam nyo naman yan. So ito po yung malinaw na example ng connect the dots. Pagdating po dito kay SAS Ragando Sasot. Kasi unang-una, syempre, meron siyang scholarship. So inamin niya naman kanina, pinakita ko sa inyo. So meron siyang scholarship. Pagkatapos, meron siyang bayad, meron siyang allowance, meron siyang sweldo every month na mahigit kumulang na 40,000 pesos. At syempre, dahil meron siyang scholarship, kailangan niyang umattend ng propaganda lesson every semester. Diyan po sa eskwelahan kung saan po siya mag-aaral. Dahil nga po, malinaw naman po kasi mga kababayan, di ba, pinakita ko naman sa inyo kanina from Reddit na para masustain ni SAS Ragando Sasot yung kanyang scholarship sa China, kailangan niyang umattend ng mga propaganda lesson. At syempre, alam naman po natin na pag propaganda lesson po ng China yan, wala pong ibang ituturo yan, kundi tama ang China. Tama ang China, mali ang Pilipinas. So ang ending ng mga kababayan, wag na po tayong magtaka kung bakit ganyan yung inaakto ng Bebe Labs ko. Bebe Labs ko yan eh. Di ba? So makikita po natin, di ba? Yung mga gustong ipa-impluwensya ni SAS sa mga Pilipino ay naratibo ng China na napakakapal ng muka. And then, mga kababayan, may mga naniniwala pa rin. Ito malinaw po ito na ebidensya na kaya ito ginagawa ni SAS kasi bayad. Bayad. Yun. So, thank you po mga ka-streetwise, no? So, yun, paki-comment lang po sa baba yung masasabi nyo nga po dito. Maraming salamat. Bye-bye.